Sa kauna-unahang pagkakataon mula na magsimula ang impeachment trial, live na humarap sa GMA News ang nasasakdal na si Chief Justice Renato Corona. Iginit niya na kaya niyang maipaliwanag ang bawat sentimo ng kanyang mga bank account at hindi pagkakadeklara ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Inamin din niyang pinaghinalaan niya si Associate Justice Antonio Carpio at ang dating law firm nito bilang nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Narito ang mainit na one-on-one interview kay Chief Justice Renato Corona ni Igan Arnold Clavio. Kakamustahin namin ang inyong pamilya at kayo na mismo dahil sa kaliwat kanan na akusasyon na ibinabato sa inyo, paano nyo ito nakukope at nagiging matatag ang inyong sarili? Well, on the whole, okay naman kami. Maayos naman namin kalagayan. Wala namang pinagbago sa aming kabuhayan. Kung ano ko dati, ganun pa rin ngayon. Pero siyempre, hindi naman maalis kami naman mga tao lamang sa mga iba't ibang mga pang-iinsulto at panglalait na ibato laban sa amin. Siyempre, kami nasasaktan din kasi sino ba naman namang hindi, tatawagin ka kung ano-anong pangalan na wala namang basehan. Sa tingin ko naman, talagang pagsisinungaling lamang at bahagi ng isang professional demolition job. Obvious na merong isang grupong professional na ito ginagawa sa amin dito. Ano na ho yung pinakamasakit na tinanggap ninyo? At na sinasarili nyo at hindi nyo, ayaw nyo idamay dito yung inyong pamilya? Walang specific point kundi yung kalahatan yung kabuuan ng yung linalait yung pagkatao mo, yung alam mo namang hindi totoo, alam mo namang black propaganda, alam mo namang merong makinaryang gumagalaw behind the scenes. Yun nga, yung sinasabi kong professional hotshot job. Sino ba itong nandun sa yung professional hotshot job dyan na layong warakin yung katauhan mo o karakter mo? Marami na nga, marami nagsabi sa akin kung sino-sino ito mga ito. Alam ko naman kaya lang, hindi naman para awayin ko sila, ganon. Siguro, kahit na ganon ang ginagawa nila, rinirespeto ko pa rin naman. Siguro, kung yun ang pananaw nila na trabaho lang ito, walang personalan, siguro, pagbigyan ko na lang sila. Wala naman akong magagawa. May pagsisisi ba na tinanggap mo yung sinasabing midnight appointment na siyang pinagmulan ng lahat ng ito? Hindi naman to midnight appointment Kasi unang-una, dumaan naman ako sa masusing proseso na nakalagay sa Ligang Batas. Unang-una, dumaan ako sa Judicial and Bar Council at nakita naman ninyo yung pinagdaanan namin doon. Bawat aspeto ng buhay mo, bubusisiin, yung background mo, pagkatao mo, pamilya mo, trabaho mo, credentials mo, qualification mo, pag-aaral mo, lahat. Yan inisa-isa doon. Tapos binigyan pa rin yung publiko ng pagkakataon kung merong komento, kung merong reklamo, kung merong alam mo yan, 2 beses na rin naman akong dumaan dyan sa JBC. Ako'y tinalaga bilang Associate Justice noong 2002 at saka noong 2010 nung ako'y tinalagang punong mahistrado. At sinasabi ko sa iyo, yan ay isang pinakamahirap na prosesong pagdadaanan ng isang mahistrado. Kasi talagang umuulan dyan batikos at saka puri. Sabay. At yan ay pinagdaanan ko ng 2 beses. At may kwento ko nga pala sa iyo, Igan, na ang dapat siguro maintindihan ng ating mga nakikinig, yung proseso niyang Judicial and Bar Council. Yung pagtatalaga ng isang mahistrado sa Korte Suprema, lalo na ang pagtatalaga ng isang punong mahistrado. Yan isang napakahigpit na proseso. At ang requirements niyan ay nandun sa Saligang Batas. Okay. May qualification ng age, background, experience, etc. At yan pinagdaanan natin. Ngayon, yung sinasabi nilang midnight appointment, hindi naman totoo yan. Kasi ang Pangulo ay makakapag-appoint lamang doon sa listahang ibinibigay sa kanya ng Judicial and Bar Council. At isa na nga ako sa magandang palad, isa na nga ako doon sa mga
na hirang o na nominate Okay. na Judicial Bar Council in 2010. Hindi raw magtugma yung kita nyo doon sa mga lumitaw na mga yaman at ari-arian dito sa Hindi impeachment totoo court. yan. Hindi totoo yan. Yan ay talagang sinasabi ko sa iyo at sinasabi ko sa ating sambayanan. Hindi totoo. Yan po ay black propaganda. At yan napatutunayan ko isang malaking pagsisinungaling. Pag next week mag-uumpisa na yung aking Yung depensa, presenta oo. ng depensa, at patutunayan ko lahat yan ay kasinungalingan na hindi nagtutugma. Nagtutugma po. At uulit-ulitin ko po, nagtutugma po ang aking kita, ang income, allowances at lahat, at yung aking binili. Kasi lumilitaw parang... Isa pang sige. masabi natin, pinalalabas kasi nitong mga black propaganda nung kabila na ako day parang bagay walang-wala nung ako'y puwasok sa gobyerno. Hindi naman po totoo yan. Kasi naman po, kalahati po ng buhay ko, ako naman ay top executive sa private sector Okay. na kumita naman po ng malaki doon. May naipon na kayo ron. May naipon po at saka hindi naman po yung pamilyang pinanggalingan ko, hindi naman din po walang-wala. Oho. At ganoon din naman po yung pamilya ng misis ko. Hindi naman po rin walang-wala na katulad na pinalalabas itong black propagandang ito. Ina-assure ko pa sa inyo, sa simula, sinabi ko naman, ako ay magpapaliwanag at I will give an adequate explanation of each and every cent that came in and went out. Okay, personal kayong dadalo sa impeachment court? Ayan po ay isang bagay na pinag-uusapan pa. Kung, ako, okay, open ako dyan. Ikaw mismo? Open ako dyan, pero depende yan sa mga abogado. Kasi in this instance, hindi ako po ng ministrado, kundi ako'y kliyente lamang ng aking mga abogado. Kung anong sasabihin ng mga lawyers ko, yun ang aking gagawin. May lumabas na report sa Philippine Daily Inquirer na parang away pamilya yata ng iyong may bahay doon sa korporasyon na yon. At mayroon nabanggit doon na may tinutukan ka raw na baril at sabi mo pasasabugan siya. Ito'y bahagi na rin nung sa Judicial and Bar Council, di ba? Na isa sa mga reklamong inihain doon. Ikaw ba, may baril ka ba, Chief Justice? At tinutukan mo nga ba itong lalaking ito? Nako po, Igan, mabuti tinanong mo yan, kasi siguro I owe it also to our people na ipaliwanag na yan ay isang kasinungaling malaki. Isang kasinungalingang malaki. Una-una, hindi naman ako involved dyan sa problemang yan directly, kasi ako ay parang nadawit lamang dahil ako nga ay in-law. Kasi ako, at saka ako yung lawyer. Okay. Pangalawa, yung sinasabi ni ano ba pangalan nun? Ana ba yun? Si Ana, ng Ana Basa. Ana Basa, yan ay pinsang buo ng aking Ni may Ma'am bahay. Christina, opo. Yung away ng pamilya nilang yan, matagal na yan eh. That is about 30 years in the running. At may kaso pa sa korte. Tatlo, hindi lang isa. Tatlo ang kaso niyan. Kaya I don't really want to talk about the merits of the case kasi pending pa dun sa RTC of Manila. Pero ang masasabi ko lang dyan, yung pamilya ni na Basa kasama na yung kanyang ama, yung the late Jose Basa, at saka yung kanyang nanay na Randy yata ang pangalan nun. At may natitira lang isa, yung madre yata, well, kapatid yun ng Jose. Jose. Yun yung mga yan, hindi naman sila stockholder eh. Hindi sila stockholder ng korporasyon eh. Okay. Pinipilit lang nila stockholder daw sila. Pero nakuha na nila yung share nila. Kaya hindi na dapat sila parang sumasali pa rito. Dito. Yun ang kinalulungkot ko. Kasi so, incidente yun hindi nangyari, Chief Justice? Hindi nangyari yun. Kasi kahit natanungin naman ninyo sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa simula, hindi naman ako kilalang mainitin ng ulo o may asal na ganyan eh. Hindi naman ako ganyang klaseng tao. Pero wala kang baril, Chief Justice. Meron akong baril, pero hindi ako nagdadala ng baril. So, pero hindi totoo yung nangyari yun. na tinutukan mo pa. Hindi nangyari yun. So, yung inutang mo na 11 million sa SALN mo, inutang mo doon sa korporasyon o sa misis mo? Doon sa korporasyon. Sa korporasyon. Oo. Ang bait naman na mismo para pautangin ka ng 11. Pero binabayaran mo yun, ha? Nabayaran namin yun. Eto, dito sa SALN mo ng 2009, may nakalagay pa rito 3 million. Nabayaran yun. Nabayaran na po yun. Nabayaran na, completely. Oo. So, doon galing yun. Accountable na kami dyan lahat. Fully accounted dyan lahat. Walang kulang, walang labis. Pwede mo masagot yung withdrawal mo ng 3
doon sa araw mismo daw na i-file itong impeachment complaint laban sa iyo? Oh, sige, siguro hindi ako dapat paliwanag niya, pero yaman lamang Opo. na naitanong mo na rin, siguro kailangan sabihin ko na rin, sabihin ko na rin. Ang dahilan niyan kasi nawala kami ng tiwala doon sa bangko eh. Kasi alam namin doon nang galing yung leak. Ano, nung nag-withdraw kayo, alam niyo na may leak na ng bank documents? Oo, kasi may mga nagsasabi na sa amin, kasi Okay. marami kami matagal na kami doon sa lugar na yun doon sa Loyola Heights area. Marami doon mga depositor doon sa branch na yun, mga kakilala namin matagal na, o mga kamag-anak rin namin nakatira doon sa area. Oo. Tapos ilan na yung nagsabi sa amin before that, November pa, kinekwento na sa amin, yung si gano'n pinag-uusapan yung account mo, ganyan. Sabi ko, teka muna. Napag-usapan namin ng misis ko. Sabi ko, bakit tila para ang kwento nga sa amin, pati yung branch manager ang nagkikwento. Okay. Sabi namin, bakit yung branch manager nagkikwento? Yung si Chongson. Ewan ko kung ano yung pangalan nun. Si Chongson. Basta may suspetsa na kami na doon nang gagaling yung leak. Doon sa bangko mismo. Hindi, at that point, hindi pa naman alam kung sino exactly kung pinanggagalingan. Pero yung sinasabing 32.6 million na winidraw ninyo, ang initial pa rin ang reaksyon ng publiko, saan niya kinuha yung perang yun? Yun na naman. Ayun, ay ang pera nga nung korporasyon. Yung pinagbentahan ba ng lupa yun? Pinagbentahan ng lupa. So yun ang magiging depensa nyo na ito'y pera na galing sa korporasyon ng inyong pong may bahay. Hindi lang yun ang depensa ko, yun ang katotohanan. Ba't hindi raw nakadeklara dun sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ninyo? Siyempre, kasi hindi naman amin yun Kasi sa korporasyon yun Ikaw ba, i-declare mo sa salin mo ang ari-ari ang hindi sa iyo? Siyempre, hindi ba? Pero nakapangalan ho ba kay Ma'am Cristina yon? Hindi. Sa korporasyon yun. Korporasyon. So, ang magdedeklara doon sa korporasyon, yung korporasyon. Yung korporasyon. Pero ito daw hindi na raw kinikilala ng Security and Exchange Commission. Cease to operate na raw po ito. Nag-cease to operate, nag-expire na yung kanyang Pero the fact is, nandun pa rin yung pera. corporate property, nandun kung ano-ano pang ari-ari, korporasyon, nandun pa rin yun. Abangan po ang part 2 ng panayam ni Arnold Clavio kay Chief Justice Renato Corona mamaya kung saan iginit niya na ang desisyong ipamigay ang lupa ng Hacienda Luisita, ang punot dulo umano ng impeachment laban sa kanya. Sasagutin niya rin ang issue tungkol sa mga umanay anak niya sa labas.